Mga kababayan, dito po sa issue na ito. Pero inyo, yung hinahabol ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi lang pala 125 million pesos. Hindi lang pala mga kababayan lalo na yung pinababalik ng COA. Di ba ang alam natin nung una, 73 million lang. Pero ang pinababalik pala ng COA, sumatotal yung kabuuan, nasa 448 million pesos. Ibig sabihin, yun po yung nilustay ng walang kaalam-alam ang mamamayang Pilipino. So ito, pakinggan po natin. Umaabot na sa 448 million pesos na confidential funds ang pinasosooli ng COA sa opisina ni... Kasi baka magtaka kayo meron po kasing binabanggit dyan mga kababayan na 375 million pesos na pinababalik ng COA. And then kung ipa-plus pa natin yung 73 million pesos na ipinababalik din ng COA na disallowance, yan po ay kung tututalin po natin, nasa 448 million pesos po yung sumatotal na pinababalik po kay Vice President Sara Duterte na ayaw naman niyang ibalik. Anyway, tuloy pa natin. VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Naglatas ang Commission on Audit ng isa pang notice of disallowance laban sa Office of the Vice President. Ipinasasaoli ng COA sa OVP ang halagang aabot sa 375 million pesos na confidential funds. 375 billion pesos na confidential funds. Pinababalik po ng COA kay Vice President Sara Duterte. I-plus nyo na lang yung 73 million at nasa 448 million yan. Dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na hati sa 3 pondo at sa kada release ay tig 125 million pesos. Kabilang sa dinidim sa OVP ay ang maling paghawak ng pera dahil sa paglilipat ng cash advance sa mga taong hindi naman nakatalaga para dito. Ayon rin sa COA, hindi napatunayan ng opisina ng bise na nagamit nilang nasa 62 million pesos na pondo sa kanilang intelligence activities. Nasa 199 million pesos rin daw ang kanilang nagastos ng walang valid invoice at puro acknowledgement receipt lamang. Matatandaan na nauna rito ay may 73.3 million pesos disallowance ng opisina ng bise. Sa kabuuan, nasa 448 million pesos na ang pinasasauli sa OVP. Ang tanong mga kababayan, ibabalik kaya ni Vice President Sara Duterte yan? Nasaan yung sinasabi ni Robin Padilla noon? Ibabalik natin yung sinabi ni Robin Padilla. Na sinasabi ni Robin Padilla, maliwanag na yung sinasabi ng COA. Walang violation si BP. Diba yun yung pinapakalat nila dati? At saka yan din yung sinasabi ni Daryl Yap noon. Mga kababayan, ano yung sinasabi ni Daryl Yap dati? Basahin natin. Wait lang Ayan, confidential funds na pasado sa audit daw mga kababayan. Nililito ang publiko para magalit, pinagtutulungan daw ng mga kakampings, NPA at ng gobyerno. Nalulung daw po sa kapangyarihan. O sinasabi nila dito, yung confidential funds daw po, pasado daw po sa audit at walang mali, sa madalit salita. O bakit ngayon 448 million yung pinababalik kay Vice President Sara Duterte? O diba paano nyo ngayon pasisinungalingan yan? Mismong COA na po ang nagsabi. Diba? Na 448 million pesos yung sumatotal na pinababalik. Ang tanong, ibabalik kaya ni Vice President Sara Duterte yan? Mga kababayan. Nasaan yung sinasabi mo, Senator Robin Padilla, na malinis si Sara sa COA? Ayan ngayon 448 million yung pinababalik. Sa hindi malinaw na paliwanag ng paggastos ng confidential funds. Bukod dito, naglabas ng resibo si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kaugnay sa naging pahayag ng alleged bagman na si Ramil Madriaga na binigyan siya ni FPRRD ng nasa 25 billion pesos para bumili umano ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Sa LTO records na binigay ni Ridon sa BNC, nasa 14 vehicles ang nabili ni Madriaga. Isa rito ay mga motor na ang ilan ay high-end. Ayan mga kababayan, di ba may binanggit si Madriaga na pinabili ni dating Pangulong Duterte ng mga motor para kay Sara. Sinasabi ng mga DD-shit, fake news daw. Ayan yung resibo mga kababayan. 2 ang kotse at 1 ang cruiser. Ang punto po nung disclosure with the LTO ay hindi ho lahat nung po mga binabanggit dyan ay uncorroborated. Mahalaga po yung disclosure na ito dahil pagpapakita po ito na totoo po yung mga vehicles, motor vehicles, mga motor,
at yung pong FJ Cruiser, no, na binabanggit diba? niya sa affidavit po niya mismo. Rarat sa dahin na raw Yung mga DDZ, iyakan na ba? Iyakan na ba? Iyakan na ba tayo? Iyakan na? Ayan o, kala ko ba fake news yung mga sasakyan na binabanggit ni Ramil Madriaga? O bakit kayo naglabas si Congressman Terry doon ng ebidensya? Resibo na talagang totoo, mga kababayan, at kinumpirma ng LTO. Diba na totoo yung mga sinabi ni Ramil Madriaga? O kala ko ba fake news yun? Diba alam nyo mga kababayan, ito ang ngayon palang sasabihin ko na, pag hindi po talaga ginalingan ng kampo ni Sara Duterte, hindi nila malulusutan ito. Pero nyo, ang daming abogado. Ang dami mong abogado, Vice President Sara Duterte. Pero ni isa walang naglakas ng loob na humarap dito para ipagtanggol ka. Sayang binabayad mo. ng House Justice Committee ang pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Inaasahang matatapos na ito ngayong buwan at sa susunod na buwan ay aakyat na ito sa plenaryo para magbotohan. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, kampante silang sapat na ang naging panahon para magkaroon ng hatol ang mga mambabatas. Hindi naman Biblia ang katotohanan yung sinasabi ni Madriaga. Kasi that can also be challenged by way of cross-examination in the Senate. And I believe and I'm confident and I'm optimistic that they will use, what was represented by the resource persons representing agencies, PSA, NBI, COA, as their baseline in order to come up with their own personal decision. Kung matatapos na ngayong buwan ang pagdinig ng House Justice Committee Naku po. kaugnay sa impeachment Ano yung sabi ni Congressman Adyong? Panahon na para magbigay ng hatol. At ano yung, eto hulaan nyo mga kababayan, ano kaya yung posibleng magiging hatol kay Vice President Sara Duterte? Ako, tingin ko talaga dyan may impeach yan sa pangalawang pagkakataon. complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, 2 hearing na lang inaasahan natin. Una rito ang sa April 22 o sa Miyerkules at susundan ito sa April 29. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante. Bukod dyan mga kababayan, di ba? Bukod dyan sa balita na yan, may nakita pa tayong isa.